Here, VIP yan ha. Mabuti na lang malakas ka sa akin. Saad ni Rian nang iabot kay Flynn ang ticket. Thanks for this. Sabihin mo lang sa akin kung paano ako makakabawi. Don't mind it. Kala napakamahali pa tayo sa concert. Sumabay na siya rito upang hindi na siya mahirapan pa. Habang nagmamaneho si Rian, naisip niyang itanong ang isang bagay. Can I ask something personal if you don't mind? Yes. Ano yun? Gaano ba kahirap mag-out? Wala ka bang pinagsisisihan? Don't tell me. May bala ka nang mag-out. Actually, mahirap. Pero kapag nandoon ka na, doon mo ma-realize na sana noon pa. Kasi mas masarap pala kung totoo tayo sa mga sarili natin kaysa magpanggap. Wow. How to be you. It doesn't matter kung sino ka or ano ka. Ang importante, kailangan mo maging matapang sa bagay na alam mong masaya ka. Just be who you are. People loves you. We love you. Thanks. Pagdating nila sa concert ay nasa soundcheck pa. Hindi na siya sumunod kay Rian dahil may iba siyang misyon. Nagpalingalinga siya ngunit hindi niya nakita ang hinahanap ng kanyang mga mata. Kaya naman pumesto na lamang siya kung saan itinuro ni Rian sila uupo. Sa sobrang dami ng tao ay hindi niya pa rin matanaw kung saan pumuwesto sina Becky. Kaya sa gitna ng concert, minaigi niyang pumunta sa gilid ng stage upang mas makita niya ang mga nasa unahan. Naghihiyawan at kanya-kanya sa pag-indak ang mga fans na tila relate ang mga ito sa kinakanta ni Liza. Nagulat na lamang siya nang tawagin ito ang kanyang pangalan. Wala naman siyang nagawa kundi ang umakyat sa stage. Nag-hi naman siya sa mga tao. At gaya ng request ni Liza ay sinabayan niya ito sa pagkanta. Hindi niya aakalain na magiging instant guest siya sa concert. Natuwa naman siya dahil doon. Nakita niya rin si Becky. Hindi pala ito naka-VIP pero sapat na makita niya ito nang di gaanong kalayuan. Thank you so much, Flynn. You really know the thrill, ha? May gusto ka bang batiin muna bago kita pakawalan? By the way, thanks for the opportunity to sing with you. At saka, dahil nandito naman na ako, gusto ko lang batiin ang babe ko. She was there. Hi, babe. I miss you. Nagsihiyawan ang lahat ng mga naroroon na tila ba kilig na kilig, habang si Becky naman ay halos lukubi na ng sangkatauhan dahil sa sobrang pagkabigla at hindi maipaliwanag na nararamdaman. Pagkatapos ng concert ay inulan din sila ng media. Flynn, tinawag mong babe si Becky. Totoo ba na may relasyon kayong dalawa? It's been a long time simula nang pumutok ang issue na yan. And to answer that questions, yes, we are dating. And she's my girlfriend. Yun lamang at tumakas na siya sa mga ito upang hanapin si Becky. Hindi niya alam na maging ito ay nahabol rin ng media hanggang sa kapos silang nakarating sa isang private part ng lugar na iyon. Kasama pa rin ito si Tim habang magkatinginan pa rin silang dalawa. Becky,
Team, pwede bang iwan mo na muna kami? Agad naman itong sumunod sa sinabi niya. Bakit mo yan ginawa? Di ka ba nag-iisip? Masyado mo lang pinagulo ang lahat. Why? Bakit ka nagagalit? I'm just doing my part. Ang ipaglaban ka. Ngayon pa? Di ba hiwalay na tayo? Sinong nagsabi na hiwalay na tayo? Hindi ba pwedeng meron lang tayong misunderstanding? Frin, hindi ko alam kung ano na naman yung nasa isip mo. Pero please, huwag mo nating pahirapan pa ang isa't isa. Mahal kita, Bekbek. Matanda akong ipagsigawan sa buong mundo kung gaano kita kamahal. Hindi na nakapalag pa si Becky nang yakapin siya nito. At hindi pa nakontento. Siniil rin siya nito ng halik sa mga labi. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Hindi niya tuloy namamalayang tinutugunan niya na rin ang mga halik nito. Mahal nila ang isa't isa. At iyon ang malinaw sa malabong kinahihinatnan ng kanilang mga karir dahil sa kanilang pag-amin. Napangiti naman sina Liza at Rian na mission accomplished sa pag-set up sa dalawa. Sa wakas, kagaya ni Rian at Liza, Team Tara, Beth at Cindy, Harry at Luna ay nakamit rin ng friend Becky ang mala fairy tale nilang love story.